offers. Tapos, isa pa, add tayo ng lesson, course builder, offers analytics. Sa mga bagong kakaano lang, kakapasok lang, ang ginagawa natin ngayon, ang instances niya is, for example, itong discussion na to, gusto natin siyang gawing course product, gusto natin siyang gawing the same with the automation challenge. Gusto natin siyang gawing ito. Ganito, gusto natin gumawa ng ganito. So the first category na about the communities. So next session, we can move na tayo sa certificate and go collab na marketplace. And then yung fourth session is the digital product delivery. Yung na-discuss natin before. So i-upload na lang namin, ikakat na lang namin yun. So meron tayong apat na category for the course creator expert na badge and certificate. So another set of challenge. So later, didiscuss ko kung ano yung magiging challenge for this. Wala pang instruction, pero bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung gagawin. I think for those mga funnel builders na andito, mga funnel designers, magugustuhan nyo tong first na challenge natin for course creation. Nag-lock yung brain. Okay. So, next na topic is yung analytics settings na lang. Itong settings. Ayan. Lesson, course builder, settings. Yan. For example, yan yung mga topics. Di ba? So example, punta na tayo like let's say okay na yung okay na yung structure. So next naman yung content. So dito sa content, you can upload kapag i-click mo na yung lesson. Ayan, balik tayo dito para mas ma-explain natin ng in-depth. So dito kasi, ito yung title, 'di ba? Ito yung category title. So kapag i-click mo na yung lesson, dito ka na makaka-upload ng mga content, ng video, let's say for audio, for files, yung mga files na related to that topic, to that video, pwede mo siyang ma-upload dito sa lower right. And then makaka-add ka na din ng description. So, for example, upload tayo ng video, yung maliit na video lang, ayan, upload ng video, click mo lang siya, and then, let's say for example, ano bang video na pwede nating ma-upload na ano lang, short lang. Ito, for example, this one. Ayan, so lalabas yung video. So dapat make sure na file to the drag a file to this area or click the box. Upload tapos yung mga file type should be .mp4, webm or .mov. So yan yung mga supported na file. So as you can see dito, ito yung supported file. So upload natin siya. So it will take time depende sa size ng video na i-upload mo. So while waiting for this, I'll show you a technique kung paano ko ginagawa yung mga thumbnails para mas para mas madali. For example, ito na yung first na graphics ko for the category or for the course. So, ginagawa ko, duplicate ko lang yan since andito na yung branding, mga andito na yung font style, andito na yung colors. So, re-remove ko lang yan. Nakakaano naman, medyo awkward. Makita yung mukha mo, di ba? So, ayan, pwede replace natin yan, centered lang natin, or for example, ayan, lagay natin yung course builder dito, ayan, tas course builder feature, feature ba, or ba, course builder, ayan. Tapos, for example, dito natin ilalagay yung about the product menu.
product menu. So, delete na natin yan. Yan. For example, ganito, para ano lang to guys, mabilis na editing lang. So, it's up to you kung paano ninyo i-design. For sure, mas marami pa kayong idea on how to make this better. At ayan. So, for example, this one, okay na kayo. So, upload lang natin. Download pala. Download. And then, yan yung ilalagay natin for the thumbnail. Bakit importante yung thumbnail? Kasi merong mga course, pakita natin later, mga theme na, ano siya, graphics heavy. So, more on graphics yung pinapakita, more on thumbnails yung pinapakita. So, mas madaling i-navigate yung courses kapag andun na sa thumbnail yung title ng lesson. For example, ito kasi, since ano siya, maraming content involved, so mas mahirap siyang i-thumbnail ko yung category. So ang ginawa ko is yung pangatlong theme. So later, papakita natin each of the theme. Pero kapag itong and for example, ito in-depth, or itong funnel design na theme. Ayan, 'di ba? Makikita mo yung thumbnail for each of the lesson. Ayan, no? Si, si Justin tsaka si G. 'Di ba? Makikita mo yung thumbnail for each of the lesson. Tsaka pala, ang ginawa ko pala dito sa apat na to, iba-ibang theme to. So, etong intensive, ito yung, ito yung, pakita natin. Since uploading pa, but kasi nag-upload pa ng video, tagal pa niyan. Siguro mga few minutes pa. Alright, pakita natin yung iba't ibang theme ng course builder. Build your membership. Ito, this one. So, customize. Andito yung mga membership theme. So, classic, New York. I'm not sure paano pagbasa nito. Newe. Newe. Tsaka itong Neo Classic. So, itong Neo Classic, yun yung bago. So, itong classic na first, preview natin siya. So, ganito yung theme niya. Nagaganda na ako sa New Classic. Oo, maganda yung New Classic, Neo Classic, alright? Ito yung first na theme. Ito yung classic. Pangalawa, itong New York. Ito din siya. Sa classic, makikita mo din yung thumbnails. Ayan o, yung lesson number 1, number 2, thumbnails, makikita mo din. Sa New York, makikita mo din yung thumbnails. So that's the same, uh, same with this course. Ito yung theme na ginamit ko for this course. Itong for funnel design. 'Di ba? So yung itong pangatlo, itong Niue, preview natin 'yan. Ito yung ginamit ko for contents na madami yung lessons, madami yung category. 'Di ba? Kasi kapag ito yung gamitin mo, tas madami yung categories, ang binibigay kasi niya na mga category or pag-navigate mahirap. Tapos nakalatag siya lahat. So if ikaw yung trainee, ma-overwhelm ka kagad sa dami ng kailangan mong tapusin. Unlike with this one na naka-drop down siya. Mas malinis siya tignan, 'di ba? Naka-drop down siya. So for me, mas organized, mas madaling i-navigate kapag madami na. Pero itong dalawang itong classic tsaka itong New York, ang okay sa kanila, makikita yung thumbnail. So if you like designing the whole portal or the whole membership na course, ang tawag dashboard. So better to use this type of theme.
Tas yung pang-apat na bago, itong New Classic. So it's a mix of, ayan, mix of drop down siya, pero meron pa din siyang thumbnails. Etong ano kasi, itong pangatlo, wala siyang thumbnails, 'di ba? Hindi nyo nakikita yung thumbnails. Etong Neo Classic, meron siyang thumbnails. So, siguro ito yung mas angat. Kung gusto ninyong, kung marami yung topics, marami yung lesson, tapos gusto niyo pa din siyang organize. Okay. So, ganyan siya. Balik tayo dun sa ina-upload natin kanina. Hindi pa tapos. Hanap ako ng bagong i-upload. Cancel ko na lang to, tas upload ako nung meron kasing isa pang video dito from coach CJ. Eto, for example, this one. Try lang natin guys ha. Eto, mas mabilis nga. Kasi 1 minute lang to. Pero this is from Coach CJ, if you know Coach CJ Caoles. Pakita lang natin kung ano yung itsura kapag na-upload yung video para meron kayong idea. So, uploaded na yung video. Wait lang, few seconds. Yun. Ayan, ayan, na-processing na siya. So, upload tayo ng thumbnail. Upload thumbnail, upload natin yung ginawa natin kanina. Ayan, upload file. Ayan, 'di ba? So, product menu. So, kailangan lang malaki yung and si Coach CJ. And then you can also add the description dito sa baba. So, for example, anong itsura ng description kapag inad na siya? Ah, ito yung wait lang. Sa portal, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga description kapag na-add siya. Ah, to, try natin to. Live training. So, if ever you are uploading 3 to 5 hours or more longer na mga video, so it will take time. So, kailangan talaga siyang i-upload, like, unahin siya sa task para by the end of the day, tapos na siya. So, ito kasi, kinopy-paste ko siya from Fathom, yung description na nasa Fathom. Kaya merong black na background. But usually, wala siyang ganyan. Ito, naka-ano lang siya, naka-style. Ganyan. And then, if ever na-upload nyo then you can also publish. Kapag publish, you can also preview para makita niyo yung back-end. Ayan, 'di ba? So, yan yun na yung itsura ng lesson. Ayan. Meron ng thumbnail. Sorry po. Kasi walang other shorter video eh. Okay. So, ano naman yan ni Coach CJ? Testimonial. Okay. So, ganyan siya. And then, if ever gusto niyo mag-add ng files, let's say, for example, mag-add kayo ng mga CSS or mga code na related for this topic. Or for example, yung A2P. Example, ito, sa A2P natin, discussions about A2P. Nag-add ako ng document doon na doon mo ma-upload yung or doon mo makukuha yung funnel for the A2P. So, pwede ka din mag-add ng document, PDF, zip file. Pwede din doon. And then, ang itsura niya is ganito. Ayan. Ganito. Ah, inad ko pala sa description. Sa description pala to. Pero you can also add this. For example, itong document na to, dinownload mo siya as a Word doc. Then that Word document, pwede mo siyang i-add files dito. And example, mag-add file tayo. Add natin. Add file. PDF. Ayan. So, upload. So, ayan. So, andyan na yung dalawa. Tapos, kapag i-preview,
Ito na yung itsura. Bawal hosted video coach. Bawal siya. Oo, bawal. Kapag hosted videos, ito yung files, 'di ba? Ang ginagawa ko, ito pala, meron akong nagawa before na project. Kung hosted video siya, pwede mo siyang ilagay dito sa description. So, kunin mo yung embedded code for that hosted video. For example, galing sa Westya. So, kunin mo yung embedded code, paste mo dito. So, hindi siya ganito ka-smooth na, ganito ka-smooth na ganito yung itsura. For example, this one. Ayan, hindi siya ganito ka-smooth, pero lalabas pa din yung video. Adjust mo na lang yung size. Tapos, test mo na lang din for mobile. Kung okay ba yung sizing ng video sa mobile. Pero meron akong ginawang ganyan before sa isang client. PPTs, yes, pwede i-upload yung mga PPT. Anong tools ginagamit para ma-download yung video? Merong mga video downloader na free sa Chrome. Search niyo lang po mga video download, YouTube video downloader. Okay, so the next part, ayan, for example, lagyan pa natin ng isa pang content. Etong tatlo. Ayan, so ganyan siya kapag mag-add ka nung lesson. And then, siguro blanco lang, walang video, pero lagyan natin ng thumbnail. Lagyan natin ng i-edit natin yung mga thumbnails. So, ito, offer first. Okay na yan, guys. Bilisan na lang para hindi maumay. Analytics. Lagyan natin ng menu para mas mahaba. Yan. Lagyan lang natin ng thumbnails kasi meron akong gustong ipakita sa inyo kung paano siya. Yan. So, download natin yung apat. Tatlo lang pala. 2, 3. Okay. So, lalagay natin to as the thumbnails. Alright. Zip file. Ayan. Open lang natin. Okay, balik tayo dito. Offers. Lagyan natin ng thumbnail upload. Tapos, yan. Tapos publish lang natin and then save. Yung isa pa. Para move on na tayo dito sa next na part, which is to add a design. So, pwede tayong mag-add ng design. Yung mga colors, pwede natin siyang i-update. Analytics. Wait lang, ayan. Publish natin. Save. Always make sure na naka-save. And then, add pa tayo ng isa pang thumbnail. Settings. Publish, and then save. Ayan. So for example, the next session will be about, ito courses to, di ba? Itong first na discussion, ayan. Introduction to the course builder feature. So for example, communities naman. So since another category, create tayo ng another category. So dito na tayo mag-add ng category. Hindi na dito sa cross icon na to. So dito na tayo maka-add ng category.
Add category and then communities. Sa communities, ito yung group settings and branded mobile. So add tayo ng lesson. So ano lang, isa na lang, group menu, and then settings, isa pa. Isang lesson pa, settings, and then branded mobile app. Branded mobile app. Yan. Ayan yung tatlo. So, let's say for example, um, publish na lang natin yan para makita sa front end. Para mas maraming laman. Tapos from here, ito pala, last part, before we proceed with the design, sa structure part, pwede tayo maka-add ng assessment. Yung assessment, ito yung mga mini quiz. Yung mga mini quiz na yan, ayan, add assessment, itong quiz about courses. Ayan. Assignment or quiz. So yung assignment, check natin kung ano yung kaibahan. So sa assignment, ganito yung itsura. Uy, brown out. Yun lang. Pero naka, ano ko, naka UPS ako eh. Wait lang guys ha. Andyan pa ba? Rinig nyo pa ba ako? Yes, coach, dinig po. Ayan. Pero naka brown out sa amin. Pero naka UPS ako. So siguro another hour. Oh, kaya pa siguro to kapag Kaya yan nawala. hanggang 1 hour Oh, kaya UPS. to hanggang 1 hour. Kapag nawala, alam nyo na. Ayan, wait lang. Tatanggalin ko lang yung ibang abubot para hindi na. Ayun, bumalik na. Naku, naku. Okay, na lang pala yun guys. Okay, ayan na. Lang. Wait lang po ah. Wait lang guys ah. Tuwa si Ma'am Liz. Ayan. Come. Okay. Ayan na. Okay, so eto sa quizzes naman, ito yung upgraded assignment tsaka yung upload templates. Wow, bago to ah. So, ayan, courses, ungraded assignment, instruction. So, pwede kang mag-add ng instruction, pwede kang anong tong template na to? Document, web, PJ, JPEG, confirm message. Ah, so yung quizzes, parang ano siya, ah, lagyan natin sample. Parang essay. Parang essay ba siya? Ah, sample, confirmation. Di ko pa to na-try guys. Pero yung isa na-try ko na, yung quizzes. Itong assignment, hindi ko pa to na-try. Okay. So, meron palang nakalagay na, parang instruction lang talaga yung ilalagay mo. So, hindi ka maglalagay ng, wala siyang, like, A, B, C, D, ganun. So, parang ito yung essay. Essay na part. Pwede din pala gamitin ng mga teacher, ng mga teacher ko nga ate si Final Genie Coach, may upgraded quizzes. Yes, ito yung maganda. Ito yung pangalawa. Ito pakita ko sa inyo guys. Itong isa.
Ito yung ginamit sa mga mini quiz sa certified admin. So every lesson, meron din siyang mini quiz para mas dun mo makikita kung nagigets mo talaga. Tsaka ang ano kasi sa certified admin na part A, yung first part, hindi mahirap yung yung navigation. Ang mahirap yung wording. Kasi 'di ba parang ano siya, parang usual na education system na kailangan mong um, kailangan mong ma-remember yung mga wordings lang itong groups, itong settings, branded mobile app. Itong mga names na to, kailangan mo siyang ma-retain sa utak mo na ay yung feature na yun, ano yun, branded mobile app. Yung feature na yun, ano siya. So, and pakita ko na yun, guys. Ito yung assignment kanina, tapos pwede tayo mag-add ng isa pa. Ito, assignment. Ito yung quiz. So, quiz. So, sa quiz naman, andito yung multiple choice. So, unlike with assignment na ilalagay mo yung instruction. So, parang essay siya. Dito sa quiz, ayan, meron siyang passing grade. Requires passing grade. Lagyan natin ng passing grade. Tapos passing grade, 80%. So, confirmation message, let's say for example, pass confirmation message lang. Fail. Tapos add ka ng question. Ito, add question. So, question number one, single choice or multiple choice? So, lagyan natin multiple choice. So, question, what is a course builder? This is a course builder. For example, ganyan. Tapos add ka ng choices. Option number one, it is A. Tapos add ka ng another, it is B. Add ka naman. So, ayan, pwede ka maka-add ng choices. Tapos, for example, yung tamang sagot is yung B. So, this is the correct option. And then, pwede ka pang mag-add ng additional question. So question 2, wrong answer A. Ito yung mga ano lang to guys placeholder lang. So you can add the proper, for example, right answer pala. Ayan. Tapos add choice, wrong answer. Ayan. So, for example, tapos na siya, save natin, and then preview. Preview natin ha, para makita ninyo yung ano yung itsura kapag yung user na yung mag-access. Ayan, ito yung quiz. So, start quiz. Tapos, ayan, what is a course builder? So, the right answer for this is letter C ata. Ayan, letter C. And then, yung pangalawang question, question number 2. Ayan, nilagyan ko lang question number 2 and then right answer A. So, kapag isa-submit mo na yan, and submit lang, hindi na sasubmit. Ano muna natin? Save, publish. Ayan, publish and then preview. Kailangan siya i-publish kasi yung score na yon connected siya sa pangalan ng user. So makikita mo yung score sa backend kung ikaw yung coach or ikaw yung course creator. And so I think letter C ata yung tamang sagot nito, tapos ito letter A, submit. But hindi siya okay. Wait lang. 50 na lang, 50%. Tapos
correct option. Number 2, correct option is hindi ata siya na ano, hindi siya nasasubmit kung naka-preview. So later na lang kapag naka-publish na siya, balikan natin. But ganito lang naman. Ayan, for example, letter A, ito pala letter C. So pwede kang multiple choice. So tama ba yung term multiple choice or basta multiple right answer. So pwedeng dalawa yung tamang sagot. Or pwede mo ding i-set as uh, pwede mo din siya i-set as a single choice or multiple choice. Save and then submit. Hindi siya nasasubmit sa sa preview. But later kapag na-publish na siya, nasasubmit 'yan. Kapag masubmit siya, lalabas yung score mo kaagad. Tapos lalabas yung pass confirmation message or fail kung napasa or na-fail yung quiz. Alright? So, ganyan na yung quizzes. Papakita na natin dun sa part naman nung design. Remove natin to lahat, guys. Ayan. Design naman. Okay. So, balik tayo dito. For the design part, so, details muna. So, ito yung outline, ito yung structure, details, ito yung primary details about your course. So, dito ka maka-add ng title. So, yung title natin dito is Course Creation Expert Challenge. Ayan. For example yan. Tapos pwede ka din mag-add ng description and then the thumbnail. So, gagawin natin thumbnail yung temporary lang. Yung ginawa ni Chuck kanina. Ayan. Etong graphics na to. Temporary for now. And then customization, heading, ito yung pakita natin sa sa portal. Sa portal, ito sa portal kasi, 'di ba? Ayan, ito yung group or ito yung community. Ay, nawala lang, guys. Ayan, ito yung community. So pwede ka din pumunta dito sa courses. Ayan. Kapag andito ka sa courses, ay andito yung 'di ba, pangalan, JV, relampa, tapos picture. Etong part na to sa back end, dito mo siya makikita sa back end. Ito, instructor, heading, headshot. So, yun, dito siya na-edit. So, for example, select image, yan yung headshot. Yan yung ano mo, yung picture mo. Let's say, for example, this one. Ayan, so upload. Ayan, headshot. And then, pwede kang lagay dyan, coach. And then, yung pangalan ng coach. Ang lagay natin dito. Pwede, JV na. JV. Yung title, coach, bio. Ayan, tas logo. Um, logo. Pwede tayo mag-upload ng logo ng Champs. For example, this one. Yan yung logo. Tas same na din. Ganyan na din yung favicon. And then for the advance, dito ka maka-add ng mga custom JavaScript. And then custom CSS. And then header code, tracking code. For example, gusto mong lagyan ng pixel for some reason. Or gusto mo lagyan ng, etong sa footer code, pwede mong lagyan ng web chat. Yung web chat sa
sa sites. Pwede ka maglagay ng web chat dito. And then save lang natin siya. Etong product thumbnail, yan din yung makikita. Ay, nakasave na. Yan din yung makikita kapag, 'di ba? Kapag naka-preview dito sa labas ng mga list of products. Yan din siya makikita. So, dito na tayo sa customize. Etong customize, kino-customize niya yung buong dashboard nung course. Yun nga, pinakita natin kanina. Kapag classic, so ang step kung paano siya i-edit is una, you can pwede niyong unahin itong details. So fill out all the information dito sa details. After ma-fill out ang information sa details, create the outline. So create the structure, upload the thumbnail and everything. Third part na yung customization. Kasi mabilis na lang tong customization kapag andun na yung outline, andun na yung contents. So kapag customize, i-preview mo siya, preview, lalabas na yung updated na mga graphics. Ayun, lumabas na yung graphics, lumabas na yung kanina nilagyan natin nung headshot ng coach, quiz, ayan, kanina communities, group settings. So ito yung first na version or first na theme. Itong classic na theme. Itong New York naman, ayan, preview muna natin para makita natin kung ano yung best na option. Ito naman yung pangalawang theme. So if sa tingin nyo parehas lang, hindi sila parehas. Ito naka-list ng naka-horizontal, ito naka-vertical, naka-columns, two columns. Itong pangatlo naman, ito yung naka-drop down. Ayan o, naka-drop down na siya. So, if meron siyang cross and minus na sign or icon. Ito yung third na theme. Pang-apat, which is yung bago. Ito yung bago. Ayan. So, pwede ninyong i-adjust itong nasa background na to sa likod na image para mag-fit siya dito sa dashboard na to para mas maganda siya tignan. Ayan o. Nailagay mo na yung nailagay mo na yung mga thumbnails. Mas easier to navigate na siya, 'di ba? And communities. Walang mga thumbnails. So yan yung apat na mga theme. So, the next part, yung sabi ko kanina, merong easier way para ma-save mo yung template. So for example, ayan, ito hindi pa siya nako-customize. So, try lang natin i-apply. Try natin nang i-apply. Ayan, apply, and then back, and then preview. Click natin yung preview. Oo, maganda yung Neo. Ang linis. Pero for ano lang talaga siya, for courses na merong siguro at least 20 videos, 20 lessons. Kasi kung konti lang yung lesson na ilalagay mo, hindi siya masyadong na-appreciate kasi naka-drop down. Ito, dalawang categories lang, 'di ba? So hindi siya masyadong na-appreciate. Unlike kung maraming categories diyan, so mas maganda. Alright, ito yung Neo. So okay din siya. So explore natin yung tatlong iba pa. Simula tayo dito sa classic. So customize natin tong classic. Customize, ayan. Kapag i-click mo yung customize, dito mo na siya pwede kang mag-edit nung itong background image, itong colors, ayan yung colors na background color nung text. Dito naman na siya pwedeng ma-edit. So first is itong theme settings. So theme settings, primary color, secondary color. So paglaruan natin to para makita natin yung difference. Ayan, piliin natin yung red, and then
siguro blue para makita natin yung difference. And then save changes. Ayan. So yung primary color is yung text color. Yung secondary color is yung button text color. Button text, tsaka itong mga text nandito sa baba. Tsaka, click natin tong ano, ayan. So, ganyan siya. So, maybe for this design, try natin black. Black yung secondary, and then, kuhanin natin yung green. Kasi yun yung branding na gusto nating i-push for this, 'di ba? Or, let's do white. White natin yung secondary color. Ayan. So, pwede niyong paglaruan yan kung ano yung branding na gusto mong Ayan. Better. Since green and black yung branding natin dito sa ano. Tapos, the primary font, masakit sa mata. Sorry naman. Sige, darker color. Ayan, darker color. Ayan. Tapos, yung font style, pwede nyo nyung paglaruan. Primary font style, Helvetica, or favorite ng lahat, Poppins. And Poppins. Poppins din natin yan. And then the background, dito sa likod din. Change natin yung background. So sa background, pwede kang mag-add ng design. Mag-add ka ng image. So try natin mag-add ng image ng background. Let's say for example, ito, gusto kong i-try na etong gradient lang. Ay, wait, nawala tuloy. Wait lang. Etong gradient lang na, ito lang, etong background na to. Try natin. Explore lang natin. Ano yung kakalabasan niya. Upload file. Kasi pwede kang mag-add nung, ano background ayan, na graphics. Ayun. So, ganyan siya. As you can see, yung background sa likod, imbis na white, naging green. Tapos, let's say for example, ayan, gusto nating palitan itong yellow. So, kapag gusto mo siyang palitan, meron din palang transparency. So, lagyan natin ng, yan, 0.25 transparency. Ay, pangit. Color. 1 na lang. Next time na natin paglaruan, but yan, ganyan yung itsura niya. Tapos kung gusto mong i-replace itong yellow na background, punta ka naman sa sections. So sections, ayan, sections. So header is itong nasa pinakataas. Itong merong V, merong icon, search button, home button, tas itong 9 dots. Yan yung header. So for example, lagyan natin ng background na ano, same, ito black background. Ayan. Tapos, apply. Ayan, black na yung background sa taas, di ba? Or, let's try to add this one para magkaroon ng green sa upper right part. Ayan, nagkaroon ng gradient sa taas. Tapos, let's say for example, gusto mong palitan itong merong yellow. So, the yellow part is what we call the hero section. Ayan, meron din siyang background, and then the font style, spacing. So, palitan natin yung background. Replace natin with
try natin to. Follow nyo tong sizing, itong 1000 by 350 pixel. Follow nyo yung sizing para mas fit yung ginagawa nyong graphics. So, since wala tayong masyadong time, and binibilisan lang natin. Ayan. So, medyo alanganin. 0.5. Medyo mahirap siya sa ano. I-pull off yung background. So, remove na lang natin yan. Replace natin ng color. Color. Ano bang magandang kulay dyan? Yung green siguro. Ayan. Green natin siya. And then yung text. Uy, nawala. Wait lang. Yung text, gawin nating white. Description, white. Button. Button is white. Green. And then ito yung white. Save changes. Pangit tong ano. Itong yellow na to, hindi nawawala eh. Try natin. Or gawa tayo ng graphics, mabilisan lang. 160, 1,600 by 350. Resize na lang natin. Ayan, resize. 16 by, ano nga yun? 350. And 350 px. Tapos, dapat, ano lang, isang page lang. Itong page number 1. Copy and resize. Yun. So, gawin natin green. Itong green na to. Okay na yan, guys. Mabilisan lang naman. Ayan. Try lang natin. Explore lang. Okay. Image. Yun. So, try natin. Okay. So, ano yung magiging itsura? Uy, dapat darker. But, yan. You get the idea na ganyan yung sa hero image. Tapos sa lesson progress, so yung lesson progress, ayan ito, itong 0 of 8 lesson completed. You can also replace, ayan, progress color, pwede nyong gawing green. Tapos yung font, pwede nyong gawing poplins. Ayan, para mas uniform. And then gawin yung green. Green ulit, and green. Tapos the course body, so ito yung course body. Itong introduction about the course. Yan. So yung background, subcategory, ayan, font. Yung background, pwede nyo i-replace to black or another colors na mas strip ninyo. Ito brown. Medyo gray. Grayish white. Ayan, di ba? So you can also replace the background. And then the instructor section, so itong merong coach and coach. So, pwede nyo gawing black para visible. Background, pwedeng gawing gray. And then save.
So, paglaruan nyo lang siya na mag-fit yung mga color scheme or color palette na inad ninyo. And then, once okay, then, ito pala sa products, so you can also customize the lesson. So, yung lesson, di ba kapag i-click mo tong course builder, meron pang video, meron pang video player, di ba? Yung kaninang pinakita natin. So, when you click that one, ayan, lessons, click natin yung lessons, wait lang, ayan. So, na-navigate ka dito sa lesson. And yung quizzes, yung header, again, yung header is taas, pwede nyo i-change yan. Yung lesson, pwede mo ding i-change yung lesson sa baba. Yung description, yung button and font. And then, course navigation or this part, pwede mong i-replace yung background into something related to green. For example, dito, ayan. Save natin. Para mag-fit dun sa branding ni client, ayan, medyo green, back highlight color, so pwede mo din siyang i-replace. Font color, and then instructor section dito sa baba. So, ganun yung itsura niya. And then, for example, etong first na course na to, okay ka na, goods ka na. So, gusto mo siyang gawing theme. So, you can save the theme. Ayan, save theme. And then, ayan, na-save na yung theme. Gawin natin ulit. Tapos apply. Apply mo siya. Apply theme. So, di ba kanina, ito yung classic. Ito yung classic na theme. So, every time, balik tayo dito sa ano, duplicate natin to. Duplicate. Ayan. So, every time, pipiliin mo yung classic na theme, lalabas na yung green and black na branding colors. Kasi yun yung sinave mo as the classic theme. Ayan, classic theme to, di ba? Nakasave na siya. So, balik tayo dun sa ibang products. For example, itong membership. Ayan, membership. Kapag i-preview natin yan, hindi pa yan naka-customize. Yung default pa siya, default na, ayan, naka-default pa siya, di ba? Naka-default pa. So, kung gusto mong madalian, since already added na sa first na yung dito, na-save mo na tong theme na to, pwede mo na siyang i-apply. Ito, classic, and then apply. Then, pagka-preview mo yan, pagka-preview mo dyan, ayan, di ba? Automatic na na-apply yung theme na sinave mo for the classic. So, kung gagawin mo naman siya for New York, the same process lang din. Customize, and then, pagka-customize mo, save mo yung theme. Alright? Mas mabilis na siya for the next courses na gagawin mo. So, ganun yung mas... Paano gawin yung login ng user? So, yung login ng user, client portal po yun. So, as of, for today, hindi natin siya madidiscuss, but by Wednesday, yun yung i-discuss natin. Client portal and the communities. May template na. Mas madali na siya. So, you can create better template yung ano na kayo. Opo, you're welcome po. Okay, so yan na yun. Yan na yung designing part. So, okay na tayo dun sa outline, sa structure, designing part. So, the next part will be connecting it to a domain. So, paano naman siya i-connect sa isang domain? So, balik tayo dito sa courses, and then punta tayo dito sa settings. And settings, courses, again, courses, drop down, settings, and then punta tayo dito sa explain natin one by one yung settings before tayo mag-proceed dun sa domain setup. So first, site details. For site details, ayan, dito nyo makikita yung title ng site. For example, kasi ito, site general na siya kasi site details eh. So the general um, title for the program. For example,
JHL Champs Program. Ayan. Tapos, ito yung site. Default site URL. Add ka ng logo. Try natin add ng logo yung kanina. Lagay natin na V. Logo na, itong logo na to. And then, favicon. Ayan, upload. Show download options for original video. Itong download option na to, depende sa client ninyo kung ano yung preference nila. Pero ako kasi, since 'di ba merong mga instances na nire-resell yung mga courses, dina-download, nire-resell. So it's safe to say na ito-turn off to. Pero kung kay client, okay lang naman, then you can enable. Okay. So from here, you can copy this site URL na default. So yan yung default na site URL. Kapag wala pang connected na domain. So dito makikita mo yung yan, wait lang. So ito yung login portal. So as of now, hindi pa natin madidiscuss yung portal, but we will discuss it sa Wednesday. So okay na tayo sa site details. Balik tayo dito sa email settings. Itong email settings, importante din siya. So for courses, send welcome email. 'Di ba kapag mag-add i-add ka sa isang course, ang default na template is yung merong button na view course. Ito, pakita ko sa inyo. Wait lang. Contacts, nag-error 404. Okay, wait lang. Stop share ko muna, guys. Meron lang akong ina-navigate. Ito. Para makita niyo yung yung default na message for course access. Tapos later, punta din tayo sa automation part. So dun sa automation part, ayan, ito this one. Sa automation part, madali lang naman siya. Yung step na grant course offer. So yung grant course offer, yun yung mag-automate na mabigyan sila ng access. Aside from creating an offer dun sa membership, yung grant course offer na step sa workflow, so yun naman yung sa automation. And ito. Ito yung welcome to, let's get started. So, something like this, yung default na welcome email. Yan yung default na welcome email, tsaka offer access. So, dito pwede mo ma-replace yung default na template. Ito pala, pwede mo ma-replace yung default na template with a template na ginawa mo dun sa dito sa marketing. Marketing email template. Tapos gumawa ka ng template dun sa email template. Gamitin mo lang yung mga custom values na related to courses. So ito 'di ba sa email, templates, tapos gagawa ka nung and create existing marketing templates. Ito na lang. Tapos ito membership, ito yung sample.
And welcome to the course. Hi, contact first name. Ito, pwede mo tong gamitin if hindi mo gusto yung default. So, ano mo na, replace mo na lang yung kulay, yung logo, yung picture, and so on. And then, for example, ito, continue na lang natin para makita ninyo kung paano i-replace. Ayan. So, anong pangalan na to? Pangalan, ayan, System Template Membership. So, default template, system. Ito, system, ayan, feature updates pala. Yung isa. Basta, lalabas siya dyan, and then click nyo lang yung save. And then also the drip email. So, ito yung, di ba kanina, yung drip content or drip lesson dun sa uh, outline, 'di ba, magiging available siya after 1 day kapag natapos mo yung lesson before that drip lesson, 'di ba? So meron siyang setting na 1 day, 2 day or depende kung ilang days yung isi-set up mo, ilalagay mo. So kapag naging available na yung lesson na yon or yung content na yon, yung video na yon, masisendan sila ng notification via email. So yan yung drip email. So you can also use the default template or you can create a new one. So it's up to you. So I would suggest kung bago ka pa lang, so stick with the default. And then kapag hindi gusto ni client, then replace or if ever gusto mong i-explore, then check mo muna yung default and then create ka ng customize. Then comments and then course materials unlock. So, ganun, andito lang yung mga email settings dyan. So, balik na tayo dun sa pag-attach nung domain. So, balik tayo sa domain. So, for the domain, dito, ayan, domain setup. So, domain setup, dito ka mag-add ng domain. So, enter custom domain. Open muna natin yung Hostinger. Ayan, Hostinger. So, the same with adding a funnel, same setup lang din. Adding a domain sa isang funnel, same setup lang din pag-add sa portal or for the course domain or course access, course dashboard. So for example, pwedeng root domain, pwede ding subdomain. So since gamit na yung mga root domain natin, gamitin natin yung subdomain. Authentication, wait lang, and verify. Okay. So for example, ang gagamitin natin dyan, course dot or courses.jhlchamps.com. For example, yan. So add domain. Continue. Same process lang talaga kung paano ina-add yung funnel sa websites. Ayan no, CNAME lang. So DNS, domain, portfolio, ito, manage, and then DNS server, name server, CNAME, courses for the name, and then for the target, value copy paste lang. Client portal, Ludicrous Cloud, and then verify. So, kapag ma-verify na siya, yung tinanong kanina ni ano na itsura sa portal, so sa portal na siya. Portal na siya, yung login sa portal. And login sa portal na yung magiging landing page niyan. Wait lang, nagkaroon pa ng error. Ano pa yan? Propagating pa. Yeah, it will take few minutes, pero lalabas na yan. Since yan naman yung ginamit natin to connect. Tsaka na-verify na din siya.
So, yan. So, few minutes lang, magiging okay na din yan, and then connected na yung domain dyan. Details, protocol, hindi pa SSL issued. Ayan, okay na. So, lalabas na yung portal. Ayan, yung portal na yung dito. 'Di ba? Itong portal na to, you can also customize this. So maybe some of you already know how to customize the portal, but for tonight, di mo na natin siya itatackle natin siya sa Wednesday. So next part for the courses is yung offers. So ito naman yung offers. Balik tayo dito sa offers. So yung offer, basically ito yung way para makabigay kayo ng access dito sa courses. So kung gusto mong magbigay ng access sa isang client, sa isang trainee, so create ka ng offer. So offer title, let's say for example, yung ginawa natin kanina na Course Creator Expert Challenge. Ayan yung offer. And then select the product, select the courses na ginawa mo kanina. So yung ginawa natin kanina is itong Course Creation Expert Challenge. Tapos type, it can be free or lalabas yung option na paid kapag connected na yung payment gateway. Price override, lagyan natin ng 1,000. So, create. Ayan. Pagka-create ng offer, so you can also uh, set yung access date and begin access at specific date, restrict access to specific amount of days. 'Di ba merong mga program na 1 year lang, 1 year availability. So pwede mo siyang gawin from here sa offer. And then product, description about the offer, offer pricing, and then you can also upload a thumbnail or picture. So lagyan natin ng picture kanina, ayan. Yung picture na yan, upload. And then meron din dito, ay wait lang. Cancel. Save natin muna. Save. Meron din upsell. Itong upsell na to, pang ano lang siya. For example, you're offering a free course. And then from that free course, meron kang i-upsell. Ayan, add upsell na another offer. And one-click upsell, upsell offer. So, create ka ng another offer pa. So, ito yung one-click upsell. Na kapag nag-check out sila, or, ayan, kapag nag-check out sila dito sa first offer, meron pang another offer na magpa-pop up sa screen. So, yan yung upsell. So, get link. So, basically, yung get link, ito yung i-send mo dun sa isang client or isang sa tao na gusto nilang Okay. So, hindi nag-work yung get link kasi updated na yung ano mo, domain mo. Wait lang, balik tayo dito sa domain. Ayan, so balik tayo doon, baka hindi lang na-update yung data. Uy, nawala yung offer. Isa pa. Create na lang tayo ng bago. Isa pa, course creator, course bundle. For example, ganyan. Tapos, select mo yung product or select mo yung course na ginawa kanina. You can do it free, test mode, price override. So, pwedeng lagyan, pwede ding hindi. And then, ayan. So, offer pricing. So, hindi makiklik yung one-time payment tsaka recurring subscription kasi wala tayong connected na Stripe, PayPal, or payment gateway. Pero kapag meron ng connected na payment gateway dyan, makiklik mo na yung one-time payment or recurring subscription.
So, save mo natin yan. And then, add lang tayo ng image. And then, for example, available lang siya and restrict access specific days. Available lang siya 365 days. Available lang siya 1 year. So, hindi na siya na-access after a year. So, pwede mo yung gawin ganyan. 365 days, edit, hindi, save. And then, preview. Ito yung preview ng offer. Dragon Pay payment, wala po eh. For 4 courses, wala po. Wala tayong tutorial for that. Pero lalagay natin yan sa ano, sa next natin i-discuss. We have an error. Refresh. Nagkakaroon lang siya ng error, guys. Baka kailangan pang ilang minutes para sa ano, sa get link. Ito, get link. Hmm, 404 pa talaga siya. But usually, lalabas yung offer pag ganun. Not sure why. And then, pwede nating i-edit yung checkout. And edit checkout. Yan. Pagka-edit nung checkout, ito yung tsura nung kapag merong offer. So, offer details, and then banner image, ito sa taas. Pwede kang pumili ito. Pili natin tong green na ginawa natin kanina. Ayan. Tapos video, pwede kang mag-add ng video. For example, itong video na from Ma'am CJ. Kasi ano lang to, short video lang to, mabilis lang to. Ayan. Okay. Papakita ko din sa workflow kung paano magbigay ng access sa course via workflow. Tapos, paano din siya gawin kung manual via contacts. And then save. So, pakita natin. Ayan, ayan yung video. Ayan yung banner sa taas. So, pwede kang mag-add ng logo. Logo. Mag-add ka ng logo. Let's say this one. Vendo Digital. And then, check out copy. So, pwede mo ding ma-edit yung checkout copy. Yan, Vendo Digital sa gitna. So, kapag na-save na, back, extra information, collect address, collect phone number para labas yung phone number dito. Yan, phone number, and then back, service agreement, required, not required. So, depende na sa inyo. And then, get link, copy, and then paste. Sana hindi na 404. 404 pa din. So, wait lang natin. Baka ano lang to. Need some time para mag-work or baka bug. So, contact support pag ganun. But that's the process talaga na ginagawa. So, ganun yung pag-create ng offer na landing page. Pero, if ever, meron kayong sales funnel. So, ang gagawin nyo lang sa sales funnel ninyo, let's say for example, ito life coach. Tapos yung life coach, create muna kayo ng product. Add product tayo. Let's say for example, na-create ka na ng product. For example, ito, FB ads. So, na-create ka na ng product, save mo siya. Ayan. Save mo yung product, and then, balik ka dito sa landing page. Create ka ng checkout form. Kasi the idea is, bibilin mo muna sa checkout. After the payment, create ka nung, um, grant access mo yung ano, create ka ng sa workflow.
after payment, grant access sa course. Yung grant access sa course, siya na mismo mag-send nung access email. Course access na email. So, create tayo ng checkout, one-step order form, and then remove lang natin yung shipping. Kasi kapag course, wala namang shipping. And then remove natin yung company name. So, full name, email address, phone number lang. And remove natin to. Save. Then, check natin sa ano. Check natin sa preview. Ayan. So, etong lumabas na yung product dito. Let's say, for example, yung kanina, yung course creator expert bundle. So, lalabas siya dyan. Tapos, ang gagawin mo sa workflow, punta ka sa automation, create from scratch, and create from scratch. Tapos, yung magiging trigger mo, ito. So, yung magiging trigger is purchase at a form order submitted. So, order submitted, meaning, merong bumili. So, ang binili niya is the global product na FB ads. Kasi yan yung product na binibenta natin, di ba? For example, yan yung product na binibenta Facebook ads. So, save mo yung trigger na yan, and then the next step would be grant offer. So, course grant offer. So, course grant offer, and then select mo yung, ba't hindi visible yung ginawa nating offer kanina? Wait lang, save natin to, and then, course. Save natin yan, and then balik tayo dun sa offer. Balik tayo sa offer, ba't hindi siya visible? Ba't nawawala? Wait lang. Course creation bundle. Yan, save lang natin. Ay, nakadraft pala. Publish. So, yun lang guys. Nakadraft pala siya, so kailangan lang i-publish. Tapos dito din makukuha yung, offer link. Hindi na to 404. Yun lang ata yung problema kanina. Ayan. So, hindi na siya 404. Ayan, di ba? Ito pa isa. So, since this one is free, ayan. So, free siya, zero amount. Kapag naglagay sila ng email, full name, phone number, automatic mag-grant access na sila. Sa ano naman, sa automation, so sa automation naman dito, ayan. Reload, ano na natin to? Reload natin to. Tapos, yung trigger is order submitted. So meaning, meron silang biniling product. So order submitted is Facebook ads. After the trigger, yung next na step is course grant offer. Tapos piliin mo yung course creator expert na challenge. Ayan, save action and save and then publish. So yan yung automation from a funnel from here. From a funnel, binili siya. Ayan. Lumabas yung product, nag-input ng details, binili, and then masisendan sila nung offer access. So, anong email masisend sa kanila? Balik tayo dito sa settings. Email settings. Ayan, email settings, courses, and then offer access email. So, itong default template na to,
yan yung masisend sa kanila about them having an access dun sa course na ginawa mo. Tapos, sisendan din sila ng welcome email. Aside sa grant course offer, masasendan din ng welcome email. So far, nagigets ba siya so far, guys? Type 1 if yes, type 2, 1.5 if so-so. Connect natin to ay manual. 1.5 pa, okay. So, ipakita natin, testing natin. Cash on delivery, custom payment, ayan. Custom. Order forms, and order form, save. Okay, so para mas mas maintindihan. So, create ako ng product. So, yung product na gagawin ko is it's itong course, yung kanina, yung course creation expert challenge. Yung course na ginawa natin kanina. Ayan, for example, this course and then yung price niya is 100. One time lang and then save. So okay na siya. So balik tayo dun sa sales funnel. So this sales funnel. For example, this is the sales funnel that we have for the offer or for the course. So attach natin yung product dito. Delete natin muna to. Ayan. Delete and then add product. Add natin yung course, creation expert, and the price, and save. Ayan, nakasave na siya. Ayan, okay na, nakasave na. One payment integration. Ayan, okay na yan. And then, preview natin, view page. Ay, connect muna natin sa domain para walang problema. Um, Champs Funnel Pro din, okay na yan. Save. Ayan, for example, this is the landing page para sa offer, para sa product, para sa course. Ayan. And then lalabas yung course creation expert challenge, custom. Lalagay natin yung full name. So bibili na. Jan Vincent, wait lang. And then phone number. And then walang coupon code. So complete order. Naka-custom kasi to guys. So ay, thank you. Ay, mali, wait lang, isa pa. Hindi pala na-edit yung, etong trigger na to. So, dapat, yung trigger is reload natin. One more time. Sige po, Ma'am Mary Ann. Thank you po. No worries po. Ito, last na lang guys. Remaining testing na lang to. Para makita talaga. Thank you for, kanina ha, mga nagtanong. Para mas mapakita natin yung process. Ayan. So, balik tayo dun sa funnel. Ay, ito. So, yan yung details. Add natin yung name. Hindi. Full name pa lumabas, no? Para makita niyo yung mga welcome email, yung access, offer access email. Last part. Ayan, nakapublish na siya. Tapos yung course creation challenge na global. And then, balik tayo dun sa settings nung welcome email. Balik natin sa default. Para makita natin yung default. And default. Yan, default template. So, okay na lahat. So, from here, email complete order. So, tama yung order, complete order. So, thank you. Punta tayo sa email. Tingnan natin sa email kung meron nang na-receive. Yan.
LinkedIn. Ayan, welcome. Welcome to JHL. So this is the first time login instruction, next step. So ito na yung email na isi-send sa inyo once you have purchased the program or the offer. So kapag i-click yung login, mapupunta sa portal and then the setting up of the password or the login credential. So next week, Wednesday, dito naman tayo mag-proceed. Dito tayo mag-continue pala. Continue tayo sa pag-edit ng portal, yung login portal, pag-customize. But that's the process kung paano i-automate yung program. So kung if it's a free program, so hindi na kailangan mag-create ng product, offer na lang. Offer na lang yung i-send. Offer link na lang yung i-send. So membership, products, tapos from here, pwede kang pumunta sa offers, courses, offers, copy the link. Ito na yung link na ibibigay ninyo. But if ever then it's a free, a lead magnet, so palitan mo na lang yung trigger. Ito 'di ba, form submitted. So papalitan mo yung trigger with ito pala, order submitted. So papalitan mo yung trigger with a form submitted. So after submitting the form, mabibigyan sila ng access. The same workflow lang din, the same step lang din na ganito. All right? So far ba guys, the course delivery part, nagigets ba siya? Type 1. 1 if yes, 1.5 is so-so. Okay, 1. Mas nagigets na no? Mas okay kasi pag na talaga, na-test talaga siya. Alright, so, so I think that's it. Diyan tayo mag-end with the courses. So I hope meron kayong natutunan on how to create the outline, how to create the product, how to design the dashboard, how to customize, how to create a template, and also how to connect it to a domain, and then from connecting it to the domain, how to create an offer and to deliver the courses via workflow and also via offer link. Okay?